Mariing itinanggi ng Catholic Bishops' Conference of the Philippines o CBCP ang pag-uugnay ni Pastor Saicon sa ilang obispo ng simbahang Katolika sa umunay destabilization plot laban sa administrasyon. Isa si Saicon sa 4 na miyembro ng komite na itinalaga ni Pangulong Duterte para makipagdialogo sa iba't ibang relihiyon. Giit ng CBCP ang kritisismo sa paglobo ng bilang ng mga namamatay sa anti-drug operation ay hindi destabilisasyon. Okay, I state categorically that there's no truth to that. Walang katotohanan yun. Criticizing is not destabilizing. Kahapon, nagpulong sina CBCP Executive Secretary for Public Affairs, Father Jerome Siciliano, at Saicon para raw magpalitan ng ideya tungkol sa nais ng Malacanang na pakikipagdialogo sa mga leader ng simbahang Katolika. Sabi ni Siciliano, bagamat bukas sa dialogo ang simbahan, dapat itong pag-isipang mabuti ng magkabilang panig. If we're going to have this dialogue, tingnan muna natin yung sincerity natin. Patuloy pa rin kami binabanatan. Baka pwedeng sabihin, na tama na muna. Yung mga paglalambast. Number one is in the healing process, no, between the administration and the church. Ang hihingin lang namin na understanding sa simbahan is the tolerance, no, and the forgiveness that our president really is like that, no. Sa Sabado, makikipagkita raw uli si Saicon sa CBCP, bitbit na ang sagot ni Pangulong Duterte. Sasama rin daw sa dialogue si Cabinet Secretary Leoncio Evasco. Sabi pa ni Siciliano, hindi rin daw madidiktahan ang simbahan sa pagsasalita para gabayan ang Katoliko. Huwag din kami nadidiktahan, na pagbabawalan kami, na magsalita, bumatikos. Sabi ko nga, part yan ng DNA namin, that we preach. Mahalaga dito magkaroon talaga ng mga talking points. Inimbitahan ng kinatawan ng Vatican sa Pilipinas si Duterte sa isang pagtitipon pero ayon sa palasyo nasa Tacloban ng Pangulo. 3 miyembro ng komite ang dadalo sa pagtitipon. Kagabi naman, ipinagdiwang din ang Pope's Day sa Manila Cathedral. Sa homily, sinabi ng Papal Nuncio, kinatawan ni Pope Francis sa bansa na naway maging simbolo ang simbahan ng pagmamahal at pagkakaisa ng mga Kristiyano sa mundo. Sa gitna raw ng dibisyon, naroon pa rin ang Diyos. Pero wala siyang binanggit tungkol sa usapin sa pagitan ng simbahan at ng administrasyon. Sandra Aguinaldo, GMA News.